What's up guys? This is Koro. Welcome to my channel. Nag-share ako ng opinions ko, experiences at iba pa na related sa crypto, NFT or Web3 projects. I'm a part of Marites Gaming Guild and Zen Talpakan Guild, mga community na tumutulong para ma-educate ang mga tao about crypto and investing. Hindi kami mga financial advisors at nandito lang kami para tumulong sa inyo. Mandatory pa din na you do your own diligence. So without further ado, let's dive right in. Hello guys, welcome back dito sa channel natin. Koro nga pala. And for today, ang ating content is all about play to earn. Ang play to earn na to is tinatawag na Oil War. So first, bago ko discuss si Oil War, ipapakita ko muna sa inyo yung creator or yung team behind the Oil War. So ang team behind the Oil War is Surf Guild. So si Surf Guild is Newborn Web3 Gaming Club. Isa silang Web3 gaming guild or community. As you can see, meron din silang tinatawag na Wolffox Club, which is yung kanilang NFT collection. So free mint siya dati and ended na siya, or yung event niya is ended na, so hindi natin siya nabutan. Pero I think available siya for trading or kung gusto niyong bumili under Polygon Network. Meron din silang sariling wallet which is Compass and ginagamit to kay Oil War, and ipapakita ko sa inyo mamaya yung mismong wallet. And then guys, head over tayo dito kay Oil War. As you can see, ito yung kanilang website. And very simple lang naman yung kanilang website. And ito yung trailer ng kanilang game, pero yung gameplay is medyo hindi naman katulad yan. Pero makikita nyo dyan na pinaggastosan talaga yung mismong laro kasi gumawa sila ng gantong trailer which is maganda and attractive. So ito yung mga links nila: Twitter, Discord, YouTube, and Medium. Nandito naman yung download link ng mismong Oil War. Pwede nyo siyang laruin sa mobile or pwede kayong mag-download ng mga emulator gaya ng BlueStacks, Nox Player sa inyong PC or sa inyong mga laptop. And kapag ka-click mo tong Compass, madadownload mo naman yung kanilang wallet. So para makapaglaro ng Oil War, kailangan mo both Compass and yung mismong APK ni Oil War. So head over tayo sa kanilang white paper and i-discuss ko lang sa inyo yung mga important information na tingin ko ay relevant lang kapag ka naglalaro kayo ng mismong Oil War. So first is yung mga currency nila. Meron silang tinatawag na bill, yun yung starting capital in-game or yung parang pera. Makikita nyo siya parang ang symbol niya sa mismong game or kanyang image is cash. Next naman is yung gem nila. So premium in-game currency to. So binibili to guys. And may mga usage siya sa loob ng mismong game. Next is oil coins. Limited edition siya. As you can see, meron lang siyang 50 billion pieces. Para siyang in-game equivalent ng kanilang token na OT. So si OT, ito yung mismong cryptocurrency na pwede mong i-trade and issued siya under Polygon Network. So si oil coins, pwede mo siyang exchange into OT with a ratio of 1,000:1. Meaning kailangan mo ng 1,000 oil coins para makakuha ka ng 1 piece na OT. For their gameplay naman, meron silang mga chapters and pwede mo siyang unlock as long as na-unlock mo na to with 1 star. For example, itong 1-1 is nakuha mo na ng 1 star. So yung 1-2, pwede mo na siyang laruin. So meron silang tinatawag na PvE which is yung oil extraction. So ito yung mismong laro na papakita ko sa inyo mamaya. Kailangan mo dito ng strategy guys and very fun naman siya laruin and nakakalibang din naman talaga. Next is yung daily quest and achievements. So as you can see, bukod doon sa PvE kanina, ito yung isa pang reason or isa pang way para makakuha ka ng mga oil token sa in-game. So itong nakuha na to is hindi pa ito yung mismong token guys ha. Gaya lang sabi ko kanina, ipapapalit nyo to. 1,000 pieces nito is equivalent sa 1 OT token. And guys, may mga equipment din in-game and pwede mo siyang i-upgrade. Habang ina-upgrade mo siya, mas napapadali yung paglalaro mo and mas malaki yung mismong earn mo ng oil token in-game or oil coins. Meron din mga team or parang guild inside the game. So may mga rewards yan kapag sumali ka sa team. So as much as possible, pag naglaro kayo nito, please sumali kayo sa mga team. Pwede naman kayo sumali sa mga team na kahit di nyo kilala, basta active sila. So check nyo lang if active talaga yung mismong team nyo. And kung naghahanap talaga kayo, pwede kayong pumunta sa kanilang Discord and maraming mababait dun. Next is tong earning token nila, no, or yung mismong oil coin. So para maka-earn ka nito is gagawa ka ng daily task, achievements which is one time lang, no. Team season, meron din sila mga season activities and community giveaways. Para sa kanilang token economics, meron silang tinatawag na OT token, gaya ng sabi ko kanina, and under siya ng Polygon Network. Meron siyang supply na 100 million. Initial price is $0.06 and ito yung smart contract address. As you can see, very transparent naman sila. So nandito yung mga addresses ng game, team, liquidity, marketing, private sale, and public sale. If interested din kayo sa mga TGE nila or sa mga vesting schedules nila, nandito rin yan. Pwede nyo check sa kanilang mismong white paper. And of course guys, ito yung official links nila and mag-ingat kayo sa mga kiniklik nyo as much as possible. Dito lang kayo kumuha ng mga links ni Oil War. And guys, kapag nga pala mag-withdraw na kayo ng mismong kinita nyo dito sa game, gagamitin nyo yung mismong wallet nila which is yung Compass. So pwede mong exchange yung OT token mo papuntang USDT. And of course guys, meron silang note dito, no. Before performing this operation, please ensure that the game ID has been bound to Compass. Papakita ko sa inyo mamaya in
in-game na binabound yung mismong compass nyo sa mismong game ID nyo. And gamit nitong compass na wallet nila is dito ko rin mag-exchange ng oil coins to OT token or OT token papuntang oil coins. So guys, bago tayo mag-head over sa kanilang mismong game, paalala ko lang na kailangan nyo ng compass wallet which is nandito sa kanilang website, and nandito rin yung download link ng mismong Oilwar. As you can see guys, ito na yung mismong wallet nila or yung mismong compass wallet nila, and may mga navigation naman siya, no? Ito yung Discover tab, Labs, tapos Markets. So sa Markets, dito mo makikita yung mismong price ng OT token. So as you can see, 0.12 na siya, and pwede mo siyang click para makita yung chart niya. Pwede nyo gawing hourly, daily, weekly, or monthly. So makikita nyo rin sa baba yung mismo mga market order, mga open orders, ayan. Tas assets. As you can see, wala akong assets right now dito sa kanilang compass wallet. And lastly guys, pag napunta ka dito sa mine, makikita mo dito yung mismong ID mo, ayan. Yung ID ko na yan na nasa taas is yan yung nakalink sa mismong game ID ko naman sa laro nila na ipapakita ko sa inyo mamaya. So para i-bind yan guys, click mo lang tong settings, tapos game bind. As you can see, ayan, nakabind siya sa Oilwar. Ito yung UID ko sa Oilwar. And kapag first time nyo i-bind, i-click nyo lang yan. Tapos, napakadali lang naman i-bind. Parang may mga verification code lang, which is yun naman yung i-input mo sa mismong Oilwar. So, wala man ako masyadong i-discuss dito sa kanilang wallet compass. So, head over tayo sa kanilang mismong laro. You can see guys, ito na yung mismong laro ni Oilwar. And para makapag-login ka dito, pwede kang gumamit ng Trust Wallet. Ako naman ginamit ko is email lang. So, kapag email lang yung gamit mo, input mo na yung email. Tapos, verification code na isi-send nila sa email mo. So, una natin gagawin, pagpunta natin dito is babind natin yung compass wallet natin. As you can see, sa akin kasi nakabind na. So, click mo lang yung profile mo and pwede mo dyan makita kung paano i-bind yung mismo compass wallet mo or compass ID. So, next is paano nga ba kikita dito or paano mag-start mag-earn dito kay Oilwar. Unang-una is pupunta ka dito sa kanilang store, tapos sa gems. Under gem tab, makikita mo, meron silang binibetang starter pack consisting of oil well, vehicle, factory. So, ito yung tatlong kailangan mo para makapag-start ka mag-earn dito kay Oilwar. So, guys, ito yung recommended na binibili kasi 100 gems na yung kailangan. Unlike kapag binili mo siya ng paisa-isa, like itong oil well, vehicle, tsaka factory. Pag binili mo siya ng isa-isa, gagastos ka ng 150 gems. Unlike dito sa 100 gems lang. So, itong bills, ginagamit yan dito sa in-game. So, in-game currency siya. So, si storage tank tsaka si explorer, hindi naman siya recommended, pero para sa akin kasi, pampataas siya ng PR. So, kapag mas mataas yung PR mo, mas mataas kasi yung nakuha mong oil coins. So, next, pagpunta mo dito sa bills, ayan, yung mismong bills or mismong cash in-game is pwede mo siyang gamitin pambili ng small bomb, large bomb, tapos itong mga pang buff na to. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung para saan yung mga buff. Next is yung oil. So, yung oil is yung mismong oil token in-game. So, paalala ko lang ulit na itong oil coin in-game is hindi ito yung mismong oil token nila. So, kailangan mo ng 1,000 oil coins para makakuha ka ng 1 oil token or OT token. So, for example, itong large magic bomb is nagkakahalaga siya ng 1,000 oil coins. So, hindi siya recommended bilhin unless sobrang taas na ng level mo and kailangan mo talaga siya or pang strategy mo siya. So, next is head over tayo sa ating bag. So, once na makabili ka ng mga equipment, equip mo lang siya dito. As you can see, sa akin naka-equip na siya, no? Itong 4 or 5 na to, kasama yung explorer. And guys, pagka chinek mo isa-isa yung tabs, may makikita ka ditong boxes. So, makukuha mo siya sa mga achievement o kaya minsan pag nagla-login ka. So, pwede mo siyang i-use and i-unlock. So, ma-unlock mo siya gamit yung mga key and nakuha rin siya dito sa kanilang game. So, next is itong welfare. So, para saan nga ba to? So, habang naglalaro ka ng Oilwar or habang nakalogin ka, pwede ka makakuha ng mga bonus items. So, as you can see, ito, first 10 minutes, pwede ka makakuha nitong lock copper box. 30 minutes, pwede ka makakuha ng lock copper key, which is yung pang-unlock dito sa lock copper box. So, pataas yan pataas and paganda ng paganda yung nakuha mo every time na naglalaro ka or nag-online ka dito kay Oilwar. So, kapag gamit mo is PC or emulator, pwede mo siyang iwanan naka-online lang. Next is itong VIP gift, no? So, makakuha mo yan kapag VIP ka. So, para mag-VIP ka, punta ka dito sa profile mo, tapos click mo tong VIP, and makikita mo, meron siya mga condition para magka-VIP 1 ka, VIP 2, VIP 3, and VIP 5. So, I think meron pa siya mga ibang VIP, hanggang VIP 10 siya. So, kailangan mo ata is bumili ka ng gems or gumastos ka. For example, ito, 10 more to upgrade to VIP 1. So, paano ka nga ba dito kikita kay Oilwar? So, una is daily and achievements. So, daily, may mga tasks ka na pwede mong gawin. As you can see, may mga reward siya na oil coins. And mas tumataas yung PR mo, mas tumataas yung oil coins na pwede mo makuha. So, dapat magpataas kayo ng PR and gagawin yon by upgrading your equipments. Next is yung mga achievement, which is one-time reward lang siya, no? So, kapag natapos mo isang achievement, hindi mo na siya ulit pwedeng gawin or matapos. So, paano nga ba nag-upgrade ng equipment dito kay Oilwar? So, you will see meron siya mga iba't ibang department. Itong prospecting department, engineering department, and logistics department. So, pag mo itong prospecting department, dito mo pwedeng upgrade si Explorer. As you can see, hindi ko pa na-upgrade yung aking Explorer. Next is yung engineering department. So, dito mo pwedeng upgrade si oil well,
oil storage tank, and si factory. So sa akin, upgrade ko na medyo si oil well. So you can see, ayan, meron ako mga level 3, level 4, and level 2. So depende sa diskarte nyo guys kung ano yung mga gusto nyo ipa-level. Pero para sa akin, itong drilling bit hardness, drilling bit endurance yung kailangan. Pipe caliber, kailangan din yan. Itong accessible oil pipe quantity, I think hindi siya masyadong kailangan. And siguro kapag mas mataas yung level nyo, try nyo siyang upgrade. Pero para sa akin, dapat hindi ko na siya ni level 2. So capacity, kailangan din yan. And right now, nag-iipon pa ako ng oil coins para ma-upgrade ko siya. Storage tank, hindi ko pa siya masyadong na-upgrade kasi hindi ko siya nagamit kapag naglalaro ako mismo. Next is itong factory. So as you can see, ang upgrade ko pa lang dito is yung simultaneous accepted carrier quantity. Mamaya ipapakita ko sa inyo or ipapaliwanag ko kung para saan itong upgrade ko na to. So next is itong logistic department. Dito naman pwedeng upgrade yung vehicle. So as you can see, upgrade ko dito is movement speed, tsaka load and unload speed, tsaka max deployment amount. So as you can see guys, level 2 siya or 4 yung pwede kong i-deploy. So papakita ko rin sa inyo mamaya kung para saan yung vehicle. So head over tayo sa mismong laro nila. So click mo lang itong get rich. And as you can see guys, konting chapter pa lang yung nilalaro ko. So try natin itong chapter 1 para makita nyo. So click lang natin itong play. And as you can see, meron siyang dalawang factory, which is 11 yung nasa left and 10 yung nasa kanan. So may time limit siya guys. As you can see sa upper left, meron lang akong 8 minutes. And medyo binabagalan ko ngayon kasi gusto kong ma-explain sa inyo kung paano yung laro. So ang technique ko dito guys, yung iba kasi nilalagay niya sa gitna yung mismong factory. So kasi mamaya guys, yung vehicle, dito sila naghahatid ng oil na kinukuha natin. So ako ginagawa ko, nilalapit ko lang siya sa factory para mas mabilis. Tapos naglalagay na ako agad ng isang vehicle. So next nyan is kiklik mo to, tapos magdi-drill ka. So yan, may bayad yung kada drill. And as you can see, tumama siya sa bato. So pag tumama siya sa bato, itong nandito na endurance or mismong hardness yung drill mo or durability is nababawasan. So kapag naubos yan, pwede mo siyang i-repair pero may cost siya na oil coins. So as much as possible, iwasan mo yung mga bato. So gagawin mo lang dyan guys is magdi-drill ka lang paunti-unti. So hanapin mo itong para mga butas na to. So kasi dyan tayo kukuha ng oil. So yan, kumukuha ng oil yung mismong vehicle or yung tao na yan. And kapag napuno yung block, pwede niyang ahatid or ibenta yung oil na nakuha niya either sa kahit anong factory dito sa left or sa right. So doon tayo sa mas mataas. As you can see, $11 naman yung parehas niya, no? So click natin itong mas malapit. So 1. So pwede mo siyang dagdagan kasi guys, pag nakita nyo yung mismong block doon sa ano natin, oil well, as you can see yung block na yan, napupuno yan. Kapag napuno yan, natatapon yung ibang oil and nasasayang. So as much as possible, huwag nyo siyang punuin. So gawin nyo, lagay pa kayo ng 2. O sa akin ginagawa ko 3. Hindi ko siya nasasagad masyado ng 4. Kasi hindi naman ganun kabilis mag-pump ng or kumuha ng oil yung aking mismong mga pipe or yung mismong oil well. So as you can see guys, nagkaroon tayo ng buff. So pwede mo click to, ayan. Time reduced by 50%. So mga debuff yan, no guys. Pero yung buff, nandito naman siya sa kabilang side. So paano ka nga ba magbabuff? So click mo to. And as you can see, meron ako iba't ibang buff. Meron ako ito. Para saan nga ba to? Ayan. Pampabilis siya na mag-pump ng mismong oil or kumuha ng oil dito. So as you can see, inuubos niya yan. Next is ito naman, pang-upgrade siya ng speed. Next ito, upgrade speed ng drill. So pag ginamit ko yan, so you can see, dadrag ko lang siya dyan. Ayan, magamit ko siya, ayan. Meron siyang seconds, so 57 seconds. Or 1 minute yung duration niya. So click mo lang siya, tapos, ayan, mas mabilis na ako mag-drill. As you can see, mas mabilis na mag-drill yung aking drill. So gagawin mo, hanapin mo lang ulit yung mga oil kung saan meron. So unti-unti lang guys. Ayan, so see, meron ulit dito. Minsan guys, ang ginagawa ko dito is dinidrill ko na siya tuloy-tuloy. So as you can see, ito dapat in-increase mo to. As you can see, kanina naka 1 lang siya. So ginawa ko siyang 3 para 3 na yung pwede magbenta dyan. So kanina guys, meron akong pinakita sa inyo na in-upgrade ko siya na yung factory. Nag-accept na siya ng up to 3 ata or up to 4 yung i-accept niya na mag-sell. Kasi guys, pag hindi mo siya in-upgrade, ako nyari yan, dalawa yung nagpunta dyan, hindi niya agad ma-unload yung kanyang hawak na oil. So medyo mas mabagal siya. So gagawin ko lang dito guys, didrill ko lang siya tuloy-tuloy para mapakita ko sa inyo. So pwede namang tapusin nyo muna to. So you can see pagka napuno na yan or naging brown na yung mismong block na yan, ibig sabihin, tapos na siya magkuha ng oil. So pwede naman guys, i-drill mo na siya agad lahat. Ayan, as you can see, meron na siyang ilang butas. 1, 2, 3, 4. Hindi ko sure kung ilan yung oil dito, no? Oil resource. So I think 5 to. So try natin maghanap pa. Ayan, as you can see, 5 na to.
Ayan, ginagawa ko dyan guys, ayan, ginagawa ko, dinidrill ko na lahat, pero kayo kung paano diskarte nyo, ako kasi dinidrill ko muna lahat, tapos papanoorin ko na lang, or titignan-tignan ko na lang kung paano yung mga nangyayari sa mismong game. So, ang disadvantage na nung style ko is as you can see, ayan, 10 na lang yung presyo dito sa kabila, sa kaliwa, and then dito 11. So, pwede naman ako dito magbenta pero mas malayo siya and mas matatagalan yung mga workers ko na mag-travel papunta dun sa oil well ko or pabalik. So, pwede ako magdagdag ng isa pang tao actually, ayan. Pero hindi ko muna dadagdag kasi may ano siya, bayad siya, no? And I think kaya naman siya ng 3 minutes or I think mga 3.5 minutes pa yan, no? I think maubos naman natin yan. Or pwede akong gumamit ng buff. Ito, try natin yung pump nito. Ito, try natin pabilisin yung pag-pump ng ating oil well. So, nung pinabilis natin siya, as you can see yung block na yon, mas mabilis siya mapuno. And papakita ko sa inyo guys, try natin i-maximum. Sige, gawin natin 4 yung workers natin. Tapos gawin natin isa dito nagbebenta. So, yung 3 dito sa kaliwa, yung isa dito sa 12. As you can see, sobrang tagal ng travel time niya. Maglalakad pa siya doon. Kaya iba ginagawa is nilalagay dito sa gitna. And as you can see, namaminusan ako ng 200. So, nababawasan or natatapon yung mismong oil. So, sayang yan guys. So, dapat dito nangyayari sa inyo kasi hindi kayo masyadong makaka-profit. So, yun guys, nakita nyo yung mga strategy na dapat nyo gawin. So, itong oil pump, kung gusto nyo siyang gamitin, dapat siguraduhin nyo na hindi masyadong mapupuno yung mismong oil well nyo or mataas yung capacity level nyo. So, pinapakita ko sa inyo guys yung mga possibility na pwede mangyari dito and yung mga dapat nyong iwasan. Pwede naman tayo maglapag nito, storage tank, pero medyo mahal kasi siya. So, you can see, 150k cash yung kailangan niya and mababawas yun sa ating profit. Kapag meron tayong oil tank, I think pwedeng maglagay dyan yung mismong worker natin. So, hindi siya napupuno ng sobra. Pero suggestion ko, bilhin nyo siya, pampataas lang ng PR, yung oil tank, and yung explorer, pero hindi ko siya masyadong ginagamit. Siguro ang maganda gawin is taasan talaga yung capacity ng mismong oil well. Tapos, pabilisin yung mismong pump ng oil well. So, para hindi siya masyadong napupuno agad. So, yun lang guys, fast forward natin to, and hintayin natin matapos yung natitirang time or natitirang oil. And as you can see guys, kapag nakita nyo yung pipe nyo is puro grayed out na or puro gray na yung pipe nyo, ibig sabihin lahat ng oil sources na yan is na-mine na niya or ubos na. So, ang gagawin na natin dyan is hintayin natin matapos yung mismong time. Hindi ko kasi alam kung pwede natin siya i-quit. Minsan kasi na-try ko, sobrang bilis nung nagawa ko. Siguro meron pa ako natitirang mga 1.5 minutes. So, ginawa ko, inantay ko lang siya matapos. So, yun guys, as you can see, mga workers, hindi na siya gumagalaw kasi wala na siyang ima-mine na oil. So, guys, strategy din yun. As you can see, sana pwede siya matapos kahit 3 lang yung mismong workers ko. Kasi yung isang worker, may cost yan na 38 cash. So, medyo sayang siya. Kaya dapat hindi nyo masyadong nilalapag agad lahat ng workers nyo. And guys, as you can see, pag natapos yung mismong laro, makikita nyo dito yung profit nyo. So, sa akin, nag-negative 45k siya. Kasi nga medyo mabagal yung mga pinaggagawa ko. Tapos naglapag ako ng isa pang worker which is nagko-cost ng 38,000 cash. Tapos gumamit ako ng buff so napabilis yung pagpump ng oil ko tapos tumatapon yung mga ibang oil. Okay lang yun guys kasi mababawi ko naman yun sa mga ibang laro ko and gusto ko lang naman talagang pakita sa inyo kung paano laruin tong Sea Oil War. So para magkaroon kayo ng idea and strategy kung paano siya lalaruin ng tama. And isa rin sa mga nagawa ko mali dito guys is yung strategy ko na nilagay ko sa pinaka left lang yung mismo oil well ko. Kanina is mas mataas magbenta dito sa kanan. So siguro kung doon nakapagbenta ng karamihan ng oil yung mismong workers ko, baka mas mataas yung profit ko and hindi ako nag-negative. So confirm natin to. And as you can see guys, habang online tayo, pwede natin ma-receive itong nasa welfare. Ayan, pwede natin itong receive. So okay natin yan. So ganun lang kadali guys laruin si Oil War. And meron siyang 10 energy or 10 games per day as you can see dito sa aking upper right na corner. So naglaro ko ng isa kaya naging 9 na lang energy ko. Gagawin nyo lang talaga guys is gagawin nyo itong mga daily activities. Tapos if possible, i-achieve na itong mga achievements na to para mas madami kayo makuhang oil coins. And yun nga, sa daily activities, tumataas siya habang tumataas yung PR mo. As you can see, ito sa aking left or upper left, 790 yung PR ko. And guys, pag napunta ka dito sa kanilang rankings, makikita mo itong PR, kung ano yung mga pinakamataas na PR. So, you can see ito, no, meron silang 4,190 PR. So, sobrang taas, no? So, top 10 lang yun nandito. Yung top 10 is merong 3,450 PR. So, sa level ng stars, ito naman yung pinakamataas, 312. So, yung stars, ang meaning yan, pagpunta ka dito sa Get Rich ulit, ayan, yung stars na yan, sa akin meron akong 3. So, sa kanya, sobrang dami na nung achieve niya. So, you can see, ayan, 312. So, pag nag-recharge ka, guys, or bumibili ka ng gems, meron ka ring mga makukuhang mga rewards. As you can see, pag VIP ka, pwede ka makuha nito nasa ilalim. And kapag normal ka lang naman, ito makuha mo pag nag-recharge ka ng $1. $5, meron din 10. Meron mong total recharge.
Kapag ka nakapag-recharge ka na ng total is $100, may makuha ka nito. Consumption. So kapag ka nag-consume ka or gumamit ka ng mismong gems, may makuha kang mga to. So lastly guys, para kay Oilwar, papakita ko sa inyo itong mga team. So may mga team dyan. As much as possible, sumali kayo. So, maghanap na lang kayo ng mga team dyan. So, pwede kayo mag-search. Lalagay nyo yung team ID. Pwede kayo magtanong-tanong sa Discord kung saan yung open. As you can see, ito, no, sobrang dami yung guild member. 29 out of 40. So, ito naman top 1. Meron silang 7 lang na members out of 20. So, nakalagay dyan yung current season is from 9/11 up to 9/18. So, 7 days yung mismong isang season. And kada season, guys, nagkakaroon ng mga reward yung mga team. So, additional way din yun para maka-earn kayo ng oil coins. So, yun lang guys para kay Oilwar. And kung may questions kayo, pwede kayo magtanong sa kanilang Discord channel o kaya pwede kayo magtanong sa akin mismo personally, no? Mag-message sa akin sa TikTok or sa Facebook. And guys, follow nyo ako for more crypto, play to earn, or Web3 contents.